dinhi kalima, mahitungod kan Nehemiah. Okay? Sa atong nahibaluan, si Nehemiah, usa ka Hudiyo na nauyunan dito sa Babylonia, dapit. Gihimo siya nga sinaligan sa palasyo. No? Meaning, trabahante, worker, sinaligan, hindi lang basta-basta. No? Gisaligan sa hari. Sa hari siya nagatrabaho. No? Kini nga panahon, hinuper siya na ang nagadumala. Nawala na humana ang Babylonia. So, si Nehemiah, humana ang duha ka bahin nga gipapauli kay tulo ka bahin o grupo ang mga Hudiyo gipapauli sa diyang naghari na sa ibong kalibutan or the known world kaniadto sa diyang ipuli na ang Medo-Persia gipapauli ang tanang mga binihag apil ang mga Hudiyo. 1/3 gipapauli sa panahon sa unang hari sa Medo-Persia ipamuluhan ni Zerubbabel. Then, ang ikaduha, ng grupo, ipanguluhan ni Israel. No? Then, sa ikatulong na bahin, dinagian nato ni si Nehemiah, na mauni ang part sa ikatulong na bahin na ipapauli. Okay. Usa ka mabuot nga tao, na sama kang Daniel, o sama po sa ubang pang mga leaders o mga tao nga gigamit sa Ginoo ngadtong panahon. Masibuton na ang kahadlok sa Ginoo, masaligan, mainampuon. Nehemiah's prayer is an example to God's people today. Kung saka ano nahimo bang ihimplo, no, ang pagpagampo ni Nehemiah kanato karon. Sumali ato ang pag-estudyuhan. Nehemiah prayed to God for help. Kabalutan sa history sa Hudiyo, no, nasakop sa dagkong mga kagamhanan nga itong panahon. Tungod kay lagi wala mag-aalagad sa gusto ng pangalagad sa Ginoo. Dito diyan. And Nehemiah prayed to God for help. And God heard his prayer. The Lord moved upon heathen kings to come to his help. Dili mo totoo ang hari. No? Apan nitagang kang Nehemiah. When his enemies zealously worked against him, sama kang Daniel, napoy nagsilos. Kaya igod siya taga-diha. Stranger siya. Tagaan sa o pabor. No? Parehas ka na Daniel. No? Usa sa tulong ka mga presidente. After the king. So magsilos yun ang taga-dito. Ano gitagaan man ika kung pabor, pati man yung atuan. Hindi man ito prasong color. When his enemies zealously work against him, the Lord worked through kings to carry out his purpose. And to answer the many prayers which were ascending to him for the help which they so much needed. Kaya itong panahon na nagasugod pala ang mga Hudiyo sa pag-build, sa pag-restore sa temple o sa syudad. Daghang mga disturbo, mga nalangan ang pag-restore o pag-build. Prayer made Nehemiah's faith and courage stronger. Ano magpadasig sa ito ako karon? Nakinig pag-ampo, makapadasig, no? Makapaligod sama sa eksperyensya ni Nehemiah. By messengers from Judea, the Hebrew patriot learned that days of trial had come to Jerusalem, the chosen city. So na ay balita, gikan sa Jerusalem. Nalangan ang buhat. Daghang ng disturbo. Mga palibot ng mga nasod ng disturbo. Wala, gikan kaya ditubutan man sa hari sa Medo-Persia. So may makilabot, pero gisamok-samok. The temple and portions
The returned exiles were suffering affliction and reproach. Iyaga-yagaan, kung sa pailain aning reproach. No? The temple and portions of the city had been rebuilt, but the work of restoration was hindered. The temple services were restored, and the people kept in constant alarm by the fact that the walls of the city were still largely in ruins. So, wapag yun na human. So, bisagin sa makalusot, makapasok. No? So, muna nilang ikagulaan. Samtang mo trabaho, daghang mga disturbo, gikan sa gawas, mga silingan, ng mga tribo o mga kanasuran. Overwhelmed with sorrow, sa diyang hibaluan ni Nehemiah could neither eat nor drink. No? Kaya di niya, human na. Duha na gudto ka batches. Pila na katuig ang iyong laman. Kung sa diyang nabalitaan niya, na nagbalita niya, wa pa na human. Nehemiah could neither eat nor drink. He wept and mourned certain days and fasted. Di lang usap adlaw siya nag-wept, nag-mourn certain days. Pipila ka mga adlaw, niya nag-fasting pagin siya. Tungod sa nahitabo na nalangan ang pag-restore, pag-rebuild sa syudad o sa temple. Nag-ampo siya. In his grief, he turned to the divine helper. At sa Ginoo, na-record na sa Nehemiah 1:4. I prayed, he said, before the God of heaven. Wala siya nag-ampo dito sa mga Diyos, sa mga heathen. Nanto sa iyang Ginoo, mga sa langit. Faithfully, he made confession of his sins and the sins of his people. So, mga sa niya ko, no? Sa atong nadunggan ng mga Bible characters, ibilang nagbabii. Di lang giampo nila o niya ang sala sa mga katawan sa iyo, hasta niya. No? He pleaded that God would maintain the cause of Israel, restore their courage and strength, and help them to build up the waste places of Judah. Kaya nabungkag manis, panahon sa atake sa Babylonia. No? Na ma-restore balik, ito ang 2/3, nagpuyo na dito. No? Nagpuyo na dito. As Nehemiah prayed, his faith and courage grew strong. His mouth was filled with holy arguments. Grabe niya mo, nagto sa Ginoo. Nag-plead siya, nag-ampo. No? Nasa Deuteronomy 4:29-31, if he turn unto me, more tubag sa Ginoo, nagto kaniya, and keep my commandments, and do them, though there were of you cast out unto the uttermost part of the heaven, yet will I gather them for thence, and will bring them unto the place that I have chosen to set my name there. Muna ang saad sa Ginoo ngadto nila. Reclaim, no? Ni Nehemiah. Sumala sa mga saad ganito. This promise had been given to Israel through Moses pa, before they had entered Canaan. And during the centuries, na nakatuloy ng labay, it had stood and changed. Mo sa gihapon. No? God's people had now returned to Him in penitence and faith, and His promise would not fail. Hindi yun paltar ang promise sa Ginoo kung matuman ang iyang kondisyon. If ye turn unto me. Mga lagad mo na ako. And keep my commandments. Sundan ako mga kasubuan. Sumunang kondisyon. No? Nehemiah had often poured out his soul in behalf of his people. So, lahi pagka gitawag weakness. No? Ang concern niya, dili lamang ni kawalingon, hastang mga tibuok, Israelitas. But now, as he prayed, a holy purpose formed in his mind. Dili personal gain. No? Nagampo ko nimo, nabangi mintanan, ipakita nila na nakatabang ko para musikat ko, dili na mo ang pag-ampo ni Nehemiah. No? Dili para ma-restore ang nason. Mabalik ang among pagsalid yan nimo. Dili para sa iyahan.
No? Kundi para sa Israel. He resolved that if he could obtain the consent of the king and the necessary aid in procuring implements and material, he would himself undertake the task of rebuilding the walls of Jerusalem and restoring Israel's national strength. Muna na sa mauna. Ako mismo, muadto sa Jerusalem. Mubuhat ko, mutabang ko dito. Kinaraman sa ito sa Babylonia, kumbaga, sa Iraq. So gusto niya na mo, ambit, muadto dito. Pero kinaraman ko dito, nakuibit. So kinahanglan, asa man kumabuhan ni, di sa king. Kahoy, bato, kung napay lansang, nga kung paingon dito, saan sa Japon sa naunang mga una, kinahanglan permiso, gikan sa hari, giplano niya ang tanan. No? And he asked the Lord to grant him favor in the sight of the king, that this plan might be carried out. Wala ilahin niyang giatuan, dili mga tao, na mga genius na mga tao, mga abilidadan ng mga tao, wala sa mga ato dito siya sa dito. Niya mo sa dito. Mo niya akong plan mo, Lord. Waadto ko dito. Gusto na ko makakuha o mga kahoy, lahat, lapita. No, sa Libanon, mga kabatuhan, din lapita. Muadto ko sa hari, kaya mga yung permission, mag-letter siya. Kini ng mga plano, di ni matuman kung wala kay niya. Plastado, no? Mga nakarecord sa Nehemiah 1:11, prosper, I pray thee, thy servant this day, he entreated, and grant him mercy in the sight of this man. Ayan po pasabot sa hari. Na mag-grant ang akong request. No? 4 months. Meaning, wala tayong diha. Sana na dugan niya ang balita. 4 months pa. Di-plaster niya. Nehemiah waited for a favorable opportunity to present his request to the king. Meaning, di-plaster na niya for 4 months. Kung saan ni-request ito. Temper, bato, lansang, o sa kay kinahangan. Kaya mo dito, ginahan kong back up sa galo. Kasi ang buson, pag ilogo ng bato, o ang kahoy, ang timber. No? Kasi ginawangan. Kaya dahil ulman niya ang last group ng mga Israelitas. During this time, 4 months, though his heart was heavy with grief, he endeavored to bear himself with cheerfulness in the royal presence. Wala niya ipakita ang niyang kasubo. Kaya nagtrabaho man sa palasyo, bawal sa palasyo ang magbukod. Okay? In those halls of luxury and splendor, all must appear light-hearted and happy. Dili pwede sa mga pagano nga bukat yung naong kay magdala ka o bad uging, bad spirit, inamalipayon. Yung mga pagano man. No? Distress must not cast its shadow over the countenance of an attendant of royalty. Di pwede magyamok or magbukot na nasa nauna ni Nehemiah ang problema. No? So, muna-muna niya, magpakita o smile sa gihapon dito sa palasyo. But in Nehemiah's seasons of retirement, sana mo tulong na siya, mapaulit na siya sa iyang balay o sa iyang kwarto, concealed from human sight, many were the prayers, confessions, tears, heard and witnessed by God and angels. Grabe sa Nehemiah, concern siya. Kung pagtawa ko, bahala ko mo din na, kaya na ko dari. No, ako kong sweldo din, trabaho ko sa presidente. Paningkamot ko ino niya. No, si Nehemiah dili na. Ang iyang nauna, to us Jerusalem. We are the chosen people of God. Peculiar me. Hindi pwedeng sila lang. Appeal ko. No? Hindi ko taga-diri. Mga kaparintihan to na ako, kaparihas to na ako, mga reformador. Ang iyang kasing-kasing tua, ang iyang nauna, tua dito. No? So, dito sa ban, uli, iyang hatag ang tanan nagto sa Ginoo.
Nehemiah acknowledged his personal sin in his prayers. Not only did Nehemiah say that Israel had sinned, he acknowledged with penitence that he and his father's house had sinned. Dili lang sila ha. Ano man nilang human for how many years na? Siguro nagpakasala na po sila. Dili nga na ang pangungahon na ni Nehemiah. Hindi nakasala niya. Posible akong kapalintihan. No? Akong mga uyuan. Gana. Kung nakasala sila, hasta po ko. Grabe nung makapangunahon na. We have dealt corruptly against thee. Nakarecord sa Nehemiah 1:7. He says, placing himself among those who had dishonored God by not standing stiffly for the truth. Wa magod ibarong. Nag-50-50 magod. Init-init, bugnaw-bugnaw. So, atong mapalitindan, no? Ang kinabuhi ni Nehemiah. Kaya gusto niya, kinahanglan, straightforward. Pag init-init, pag dasig-dasig. Nehemiah humbled himself before God, giving him the glory due unto his name. Thus also did Daniel in Babylon, parehas na Daniel. No? So let us study the prayers of this man. Kung uban pa mga mga Bible characters, so patong Lunis, uban pa, daghani sila. They teach us that we are to humble ourselves, but we are never to obliterate the line of demarcation between God's commandment-keeping people and those who have no respect for His law. So doon ay karainan. No? Although naasya dito sa pagano nga David, no? Lahi ay ang Diyos, pero sa gihapon, ang yan kasing-kasing tuwa dito. Doon ay kalainan. No? Wala na ingon kay na, hayaan naman ko diri na lang ko. Mo-join na lang ko aming kaparehas diri. No. Doon ay kalainan, demarcation. Pagano ni, lahi lang Diyos, lahi po ko, Kristohanon ko, lahi akong Diyos. So muna ang nasa nahuna, ang nahuna ni Nehemiah tuwa kanunay sa buhat para sa Ginoo. Sa iyang mga katawhan kay suunan. Nehemiah prayed certain that God would fulfill His promise. Positibo si Nehemiah na masaad ka niyanto sa Diyos sugod pa kang Moses, i-claim niya. Gihatag sa Ginoo man to kang Moses, kang Joshua, o sa uban pang mga judges, no? Hangtod sa mga hari. How much more sa iyang panahon? By faith, taking fast hold of the divine promise, Nehemiah laid down at the footstool of heavenly mercy his petition that God would maintain the cause of His penitent people, restore their strength, and build up their waste places. God had been faithful to His treatments. When His people separated from Him, He had scattered them abroad among the nations, according to His word. Basta di manalagad, di mo sunod, itugyan din sila. Pero sa niyang manalagad po, musunod, iyang ligunon, padagpon sa mga away. And Nehemiah found in this very fact an assurance that he would be equally faithful in the fulfilling his promises. So, giklaim na Nehemiah, basta matuman lang ang condition sa Ginoo. Mga lagad kanya masunod sa iyang mga kasuguan. Iyang ibubuwa ang mga panalangin. No? Wala yung mga problema na maabot. Nehemiah shaped his prayers to the needs of the moment. So meaning, dili general ang yan pagkampok. Particular kung saan yan paminahanglan yan ito. No? Another question gave the opportunity for which Nehemiah had long waited. For what dost thou make request? Sa may imong pangayoon, wala siya mangayo o kagayunan para sa iya. Kaya kung ikaw siguro sultan, sa may imong pangayoon, Nehemiah, hindi ako ihatag. Tinalagabol siya sa hari. Siguro kasagaran sa ibang tao, kadatuan. Pero siya lahi, ayan yung pangayo, para dito. Dili, para dili sa akuan.
But the man of God did not venture to reply till he had sought direction from one higher than Artaxerxes. So, ang yan, gibuhat, wala sa niya, di pangayo, na to sari. Tuwa sa dito siya. Iya sang gi-report, disulti, hanto sa Ginoo. Di ako ni mo mangayo. Kay imo ng gamiton siya para ihatag sa ako. Oh. He had a secret trust to fulfill, in which he required help from the king. And he realized that much depended upon his presenting the matter in such a way as to win his approval and enlist his aid. Gusto niya nga ihatag sa iyang request. Dili na basta-basta. So kinahanglan ko og someone na mutabang na ako, na mas powerful pa rin hari, na makonvince ang iyang nahuna o kasi na ihatag niya aking mangayo. So niyang po siya sa Ginoo. Ginoo sa mga Ginoo ang mga source sa tanan. Nehemiah 2:4, I pray, he said, to the God of heaven. Huwag siya nag-ampo dito kang King Artaxerxes. Dito. No? Sa langit. In that brief prayer, Nehemiah pressed into the presence of the King of Kings and won to his side a power that can turn hearts as the rivers of waters are turned. Isa na ito, no? Kung baga, imposible mag-grant sa inyo, uy, kung saan magtatrabahan, tira naman ka. Kung saan ako nakatabang naman ka, driver naman ka, gardener naman ka. No? Dako-dako, wala naman pa ngayon. Wala naman ka, i-rebuild. No? Ang temple o ang i-restore ang city. Hindi na basta-basta naman kayo, hindi na i-grant. No? Hindi na rin. Kung mga lang ka, kabayo, karwahi, panibutan mong balay, inana, kung di na, may ipangayo, ipangayo. Okay? Ayan ipangayo para ngadto sa Jerusalem. So, very particular. Ang iyang ipangayo ngadto sa Ginoo, aron mag-grant. Kaya Ginoo, ganyan ipangayo. Gi-claim niya mga promises sa Ginoo na i-fulfill. Humana niya pagpangayo ko sa iluhan, sa ipagalingon, sa ipamilya, o ngadto sa ubang mga katawhan sa Israel. Nehemiah's prayers were graced with firm purpose. Saan yung firm purpose? Strong. Ligon. No? There is need of Nehemiah's in the church today. No? Application. Not men who can pray and preach only. Wa magkinahanglan. No? Ang katawhan sa Ginoo karon na basta kay makampo ka lang, makawali ka lang, okay na, dili. But men whose prayers and sermons are graced with firm and eager purpose. Dunay katuyuan. No? Dili lang para sa nagsermon, kundi para sa tanan. Muna ang iampo ni Nehemiah. Like Nehemiah, we can pray at any time or place. To pray as Nehemiah prayed in his hour of need is a resource at the command of the Christian under circumstances when other forms of prayer may be impossible. Isang asa, pwede makaampo. No? Sakay ka bus, jeep, pwede ka makaampo. Naglakaw ta, pangita lang o dapit, numukunong ka dito, no? Pagduko, no? Isang asa, kung asa ka nagtrabaho, pwede ka makaampo. Travelers by sea and land, when threatened with some great danger, can thus commit themselves to heaven's protection. Ampo. Sa kanilang plano, barko, no? In every circumstance, under every condition, the soul, weighed down with grief and care, or fiercely assailed by temptation, he find assurance, support, and succor in the unfailing love and power of a covenant-keeping God. Tumagunta sa Ginoo. No? Tumagunta sa Ginoo. Basta kinasing-kasing, mapag-ampo. No? Sama kang Nehemiah, sama kang Daniel, uban pang mga katauhan na gigamit sa Ginoo sa karang kapangabunan.
Nehemiah, in that brief moment of prayer to the King of Kings, gathered courage to tell Artaxerxes of his desire to be released for a time from his duties at the court. So, mo na niya, pananggid. No? Maglib sa ako, Senyor Hari. No? Anyway, ganahan man din ni. Mulib sa ako. Okay? Sa history ko niya ng basang Son, iabot siya 1 year dito sa Israel. Tamang siya buhat dito, supervise, bago siya ibalik sa korte ni Artaxerxes. And he asked for authority to build up the waste places of Jerusalem and to make it once more a strong and defense city. So dito na pala ni Artaxerxes na, hindi nila para sa iyahan na request para sa Israel. No? Momentous results to the Jewish nation hang upon this request. Wala na sila kahoy, wala na sila bato, uban pa kagamitan. The request ni Nehemiah. And Nehemiah declares, the king granted me. Oh? And the king granted me, na nakarecord sa Nehemiah 2:8, according to the good hand of my God upon me. Gitugutan sa hari siya. Ako ba na gitugutan? No? Sabihan pag longer period, na mawala ka. Ako ba na 1 week, 2 weeks, 1 month. Dugay-dugay. Gigrant sa hari. Gigrant sa hari. God in His providence does not permit us to know the end from the beginning, but He gives us the light of His Word to guide us as we pass along, and bids us to keep our minds stayed upon Jesus. Wherever we are, whatever our employment, our hearts are to be uplifted to God in prayer. Ampo lang yun kung saan atong ginabuhat, trabahan tibanta, kita ba ang tag-iya sa ato ang gibuhatan. This is being an instant prayer. Ampo. May panalangin sa Ginoo, diya kaniya. We need not wait until we can bow out upon our knees before we pray. Kung ka makatindog, anywhere, no? Ampo sa Ginoo. The faith of a nation hung upon the impression that should then be made upon the monarch's mind. And Nehemiah darted up a prayer to the God of heaven before he dared to answer the king. The result was that he obtained all that he asked or even desired. Di hatag sa hari. Talagsaon na kayo na. No? Di hatag sa hari. Di grant sa hari ang iyang mga request. There is no time or place in which it is inappropriate to offer up a petition to God. Bisang kung sa makaingon ta, di mo siguro i-grant, kaya magdako-dako mo ni, na akong iyang po, pangayo. Iyang po sa Ginoo. No? There is nothing that can prevent us from lifting up our hearts in the spirit of earnest prayer. In the crowds of the street, in the midst of the business engagement, we will send up a petition to God and plead for divine guidance, as did Nehemiah when he made his request before King Artaxerxes. So, the grant, a closet of communion will be found wherever we are. Ampo lang yun kanunay. We should have the door of the heart open continually and our invitation going up that Jesus may come to abide as a heavenly guest in the soul. Dinhi ato na mapatunan na pwede. Walay limits pag-alpo. Bisan asa. Yan, i-detalye nato na to sa Ginoo atong request. Di man para sa ako, Lord, para ni sa uban. Although there may be a tainted, corrupted atmosphere around us, we need not breathe its miasma, but may live in the pure air of heaven. Dagan man kasamok, kung saan ito pag-alpo, kasabak man, focus lang ito sa Ginoo. No? Dagan mo na, sa panahon ni Nehemiah, dagan mga issue sa iya ha, kumbaga. No? Dagan malibot. Aban, wala na niya ang panungbali. We may close every door to impure imaginings and unholy thoughts by lifting the soul into the presence of God through sincere prayer. Kita naka-experience na taana. Sa buong sa kasaba sa palibot, kung focus sa pag-ampo nato sa Ginoo, matingala ka din nato madunggan ng mga kasaba sa ulo.
Those whose hearts are open to receive the support and blessing of God will walk in a holier atmosphere than that of earth and will have constant communion with heaven. Sa ato mga palibot, matingala lang ta. Ha? Muuyod sa satuan, musahal sa satuan. Kinakita nila nga lahitan. Although na ito yung mga musupak sa ato, mga against sa ato. No? Kapag ang Ginoo dili magabiyan nato, kaya kita iyang katawhan na masinulundon na naglukod niya kaniya. Nehemiah prayed earnestly all night in secrecy. Sa niyang nag-abot na siya rito. In silence, Nehemiah completed the circuit of the walls. Gisuroy niya. Abot na siya rito, gisuroy, gitanaw. Wala siya nagpakita na, oy, niya to, ha? Trabahanti ko sa hari dito. Wala. Yantuan niya ang mga walls sa niyang binaw. Wala na ita. He declares, the rulers knew not whither I went. Wala makabalo ang mga leaders kung asa ko niyan to, kung sa kurasa, asa David, or what I did. Neither had I, as yet told it to the Jews, nor to the priests, nor to the nobles, nor to the rulers, nor to the rest that did the work. Wala siya nanghid. No? Tanaw na ko, sa pa, ang kulang ko sa kadakon, kung sa mga panginahanglan. No? In this painful survey, he did not wish to attract the attention of either friends or foes. Dili pa sa uban na makita ang nagtrabaho, sumugod. Pero siya, di makita ang natuan ay nag-inspect siya. Lest an excitement should be created and reports be put in circulation that might defeat or at least hinder his work. So, manukwa siya nagpakita. No? Di-inspect niya ang palibot, ang templo, ang walls, kung sa may mga kulang. No? Timotong iyang ipatrabaho. Nehemiah's success shows the power of prayer. In their work, Ezra and Nehemiah humbled themselves before God, confessing their sins and the sins of their people, and entreating pardon as if they themselves were the offenders. The way sila moampo, samara na sila ang kasala. Pero ang nakasala, ang mga katawan, mga Israelitas. No? Wala sila magampo, Lord, sila ang nakasala, ako pila ko, pero nagampo lang po nila, Lord, dili nga na. General, appeal sila, di-include. Patiently they toiled and prayed and suffered. That which made their work most difficult was not the open hostility of the heathen, but the secret opposition of pretended friends, who, by lending their influence to the service of evil, increased tenfold the burden God's servants. Dili ang tagagawas, mga hidden nation, ang pinakabugat ng mga pagsulay na maabot sa ilaha, kung dili ang pagkasulod na, mo'y mo samok, mo pahulong, mo palangay sa buhat. Mo'y na-discover ni Nehemiah. May uban di ko tama, may uban tanaw lang, no? May uban tuwa, pero makabuhat kadali, wala na. These traitors furnish the Lord's enemies with material to use in their warfare upon His people. Mo ito'y gigamit sa mga kaaway, nagiganahan ng mga tagagawas, na mo'y musubog kanunay na naman, na ay mag-report ng tumila, na ay musulti. So nakita sa tagagawas na hindi sila united. Their evil passions and rebellious wills were ever at war with the plain requirements of God. Naunta, doon na pagtinabagay o nag-iusa. Pero mahimo ang tagasulod mo ay nagka-hatag o pagpadasi ngadto sa mga kaaway. Muna ang nakita ni Nehemiah. The success, ang katapusan na PowerPoint. The success attending Nehemiah's efforts shows what prayer, faith, and wise, energetic action will accomplish. Nabuhat ba ni Nehemiah ang iyang bulwaton? Yes. Almost a year bago pa siya uli balik dito, no? Sa Middle Persia. Nabuhat niya ang bulwaton. Itabangan siya sa Ginoo.
o sa katawang mainang puon, masaligon, wise. Nehemiah was not a priest, dili siya Levites, he was not a prophet, he made no pretension to high title, dili siya noble, gisaligan lang siya rito ni Artaxerxes kinakitaan sa iya ang pagkamatay. He was a reformer, raised up for an important time. It was his aim to set his people right with God. Muna ang naasa iya mga muna. No? Kinahanglan ang mga katawhan sa iyo. Kung atong basihan ang mga karaan, no? Magamadaugon kung lamang ang tanan, mag-aalaga, magasunod sa Ginoo. Inspired with a great purpose, he bent every energy of his being to its accomplishment. Gibuhat niya ang iyang maarangan. High and bending integrity marked his efforts. Mauna si Nehemiah. As he came into contact with evil and opposition, to right, he talked so determined a stand. Barog yun siya. Dagang sunog. Barog siya. Dagang mga problema within sa sulod. Di barog siya. No? As he came into contact with evil and opposition, to right, he talked so determined a stand that the people were roused to labor with fresh zeal and courage. So nakita sa majority, may nga leader niya. Nakita nila, na bisan pag isulog sa kapwa, kauban na nila. No? Isulayan. Apan sa gihapon, ipadayon. Na-encourage ang kadaghanan. Nitabang sa buhay. They could not but recognize his loyalty, his patriotism. Kaya nakita nila, stable na kayo dito. Pero niya higyo. So meaning, di mahal pa niya. Kininganasod, di mahal niya. Sina-challenge ang kapwa mga Hudyo. No? Ang yan gugma, naasang hapon ka na. And his deep love for God. Nakita siya na may nampun. Mas inulundon sa kabubuton sa Ginoo. And seeing this, they were willing to follow where he lived. Muna ang challenge ng masama tagusan nato, nakita usa, may sama kang Nehemiah. No? Dili siya priest, dili siya noble, no? Apan gigamit sa Ginoo kay nagpagamit siya. Ang iyang kasing-kasing mga huna, alam, iyang gidikar sa buhat sa Ginoo. Alang sa pagtabang, aron magaan ng mga buhaton. I-arose niya ang mga katawhan. Kung nahimo siyang talanaw, ihimlo, sulod. Muna yung challenge matapos sa kanato, ni kagabiwan, nakita usap, maparihas, o kung di man kaparihas kang Nehemiah, at least, anaa ang maong mga kinaiya. Masaligon, minampuon, masadulundon, ngadto sa Ginoo, o makitaan, ngani kanato, ang pagkatinugyanan, talanaw, kahaya, ngadto sa mga. Hinawat ko, mga pulong karon mga mensahe, makapadasig sa matapos sa kanato. May gabi isa na.